Hello mga boss, so welcome sa channel natin ngayon. Bale, ang ituturo ko ngayon is paano ako nag-storefront. So, iba-iba yung way ng mga product researcher kung paano sila nag-storefront. Ang ituturo ko is kung ano yung way ko or kung ano yung ginagawa ko pag nag-storefront ako. Nag-start muna ako sa Kipa. So, fini-filter ko, nilalagay ko yung mga criteria na gusto ko, yung sales rank, yung ilang sellers dapat, tapos yung kung magkano yung price. So, hindi ko na ituturo kung ano yung filter na ginawa ko. Basta ito na siya. Ito na yung mga yung product na na-filter ko. Kasi sa ibang video ko, naituro ko na yung paano yung mag-filter. So, kung di mo pa yun napanood, yun, pwede mong balikan. So, for example, ito na, na-filter ko na, DIY mga products na to. So, open ko to. Yan, tapos punta ako kay Amazon, click ko yan. And then, ito nga, sabi ko dun sa mga nakaraang video, once na may nakita ka dito sa listing, merong nakalagay ito, 300 plus, bought in past month, and then under the Kipa graph, meron din 300 din. Ibang language lang to, pag translate mo to sa English, 300 plus din yan. So, ibig sabihin yung mga yan, galing na kay Amazon yung data na yan. So, ibig sabihin yung benta talaga nung product na to is 300 plus. So doon pa lang alam mo na hindi mo na kailangan pumunta sa Kipa kung ilan yung benta niya. Basta dito kay Amazon na yan galing mismo. Pero pag walang ganyan, tapos wala rin dito, yun, that's the time na i-check mo sa Kipa, sa Seller Amp, yung benta niya talaga. So, eto dito ako mag-i-start sa Seller Amp. Ang Seller Amp kasi bukod sa calculator siya sa profit, ROI, magandang way din to para makapag-storefront tayo. So, i-check ko yung mga sellers. Yan. So, check natin yung mga FBA lang din kasi yung client natin is FBA. So, ang check din natin is yung mga kapwa FBA din. Kasi yung mga yan, I'm sure may ano diyan, nag-online arbitrage din, naghahanap din ng deal. So, pwede tayong makuha sa mga sinosource nila or ng mga VA nila. So, ang gagawin ko, check ko yan. At least ito yung rating niya. Tapos makikita nyo 331 reviews. Tapos ito 90 reviews. Pag nakita ko mga 10,000, 5,000 plus, hindi ko na yun chine-check ng mga reviews. So, yung mga ganitong FBA sellers lang. So, open ko yan. Tapos, ito na yung mga ano niya, yung mga nasa listing niya, yung mga nasa product niya, makikita mo bawat mga product is meron ding kasi importante sa listing din is makikita natin na dapat yung mga iso-source din natin is at least may mga FBA din doon para iwas sa mga private label na product. So, makikita mo yung mga product nung seller na to. Ito yung seller name, ito yung seller ID. For example, ito nakita mo yung mga product niya or yung mga deals dito is magaganda yung graph. Tulad nito, okay yung mga graph ng mga nasa ah, product na meron siya, sabihin ko, "Oh, okay ito ah." So, ang gagawin ko, kakopy ko yan. Tapos, meron akong spreadsheet dito, storefront. Lalagay ko yung seller name niya. Tapos, kukunin ko rin yung seller ID. Tapos yung store link, which is ito, kung dediretso ka kay seller amp. Tapos pwede nyo rin kunin yung ito, yung Amazon store link niya, ilalagay nyo. Bakit natin ginagawa yan? Kasi, for example, nakita natin itong seller na to is magaganda yung mga product niya and possible may makuha din tayo mga deals dito and active din siya nag-online arbitrage. Ibig sabihin yung possible yung mga may VA siya or siya mismo. Ibig sabihin magaganda yung mga product automatic parang kahit papaano hindi na natin kailangang mag-analyze talaga ng todo kasi kumbaga may nag-a-analyze na para sa atin kasi yung mga deals na nandito sa kanya is hindi naman siya papayag na ibebenta niya ng hindi maganda yung Kipa graph, na hindi bumebenta talaga. O makikita nyo,
Ang gaganda ng mga graph nung mga nasa ano niya, mga product niya. Tingnan natin sa page 2. O yun, oh, okay yung mga graph, okay yung mga benta. So magandang way to or strategy para makapaganap din tayo ng mga deals. Tingnan natin yung page 3. So yan. So ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng mga storefront ng mga sellers na alam ko or sa tingin ko na okay na tuunan ng pansin para mag-source sa store nila. So, kuwari meron na tayong isa, gagawin ko, check ko pa yung isa kanina. Eto, open din natin yan. Check natin yung mga product niya. Okay din yung mga graph niya. Kasi nakita nyo, di ba? Finilter natin kay Kipa yung mga criteria na gusto natin. Ibig sabihin, yung mga product na lalabas dito, ito yung mga criteria talaga na gusto natin. Makikita nyo yung mga graph. So, mataas yung chance din na yung mga sellers din, yung mga storefront sellers din na nandyan, is magaganda rin yung nasa listing. Although hindi 100%, pero at least, 'di ba? Hindi na tayo kahit papaano magso-source tapos yung mga makikita natin mga listing is hindi magaganda yung mga graph, yung benta, yung buybacks, hindi stable, 'di ba? So kahit papaano mapapabilis yung pagso-source natin. Pero hindi na maibig sabihin na okay na tong nakuha natin ay automatic meron na kaagad tayong makukuha. So kailangan pa rin natin yang isa-isahin. So, paano ba natin isa-isahin yan? Kuwari, add uli natin to. Nag-iipon ako ng mga storefront sellers na time to time, pwede kong balikan. Ito, lagay ko seller ID. Tapos, ito pala siya. Ito seller amp pala. Seller amp. Lagyan natin dito. Tapos, Amazon store. Yan. So, yan. Nag-iipon ako ng mga tingin ko na mga stores na pwede kong balik-balikan. Lalo na pagka may nahanap kang deals dito sa store sa ano nila sa stores nila, possible yung criteria ng store na to at yung criteria ng client mo or ng client na pinag-workan mo is almost the same. So mataas yung chance talaga na may makuha kang mga deals. So kailangan mo lang talagang tiyagain isa-isahin. So for example, ito, gagawin mo, kita mo lang dito, ma-analyze mo na kung ganyan yung pwede sa inyo, open mo yung Amazon. Tapos bukod dyan, sa listing niya, meron pa mga FBA sellers din. So pwede mo rin yang isa-isahin, kuwari ito. Tapos check mo rin yung mga listing niya kung okay ba sa'yo. Yan. So, ito, mukhang okay din para sa akin na okay din to. So, gagawin ko, kumbaga nag-iipon muna ako, lalo na pagka-start ka pa lang, nag-iipon ako ng mga storefront para pag nag-source na ako, alam ko kaagad yung kasi napaka-importante pag magso-source ka, pagka login mo pa lang, alam mo na kung ano yung gagawin mo strategy. Alam mo yung kung mag-storefront ka ba, magkikipa ka ba, or magma-manual ka, or may tools kang gagamitin. So, dapat nakaplano ka pa lang. So, kung mag-storefront ka, tapos may mga nakaready ka ng mga store na, na-save mo na dito, na nasa spreadsheet mo, mas madali na lang. Kasi alam mo, ito yung mga storefront na to, may nakuha ka ng deals dyan, magaganda yung mga listing nila. So, at least, yun nga, sabi ko kanina, mababawasan na yung time kasi napaka-importante sa pagpa-product research is yung time. Kasi isa dito is pabilisan talaga, pabilisan maganap, pabilisan mag-analyze, pabilisan mag-move on. Pag hindi okay yung product, huwag kang magtagal doon. Pag na-check mo naman na talaga, so napaka-importante yun. Kaya, yan, for example, balik tayo kanina, okay itong product na yan,
Same lang din ang pagso-source. Check mo yung Amazon store. Hanap tayo ng okay, okay pa. Eto, check natin. Punta tayo kay Amazon. Close natin yung iba. Op, eto hindi pwede. Kita nyo naman oh, biglang taas. Biglang dami yung mga sellers from ano to, 10? Eh no, 10 sa baba, 8, biglang taas. Turn off natin 'tong mga yan, ibang graph para focus lang tayo. Yan. So ito lang nasa baba, ayan. From 10, bigla siyang taas, naging 64. Hangga't maaari, iwasan nyo yung mga ganyang product kasi ang tendency talaga niyan, dumadami yung sellers, yung buy box, bababa rin siya. Yung price, bababa rin. So, mahirap pumasok sa mga ganyang klaseng listing kasi mamaya bumili yung client natin na marami sa worth 99 tapos after ilang days yung buy box biglang bababa na lang. So, lugi yung client natin. So, pag ganyan, next na lang tayo. Try pa tayo ng iba. Ito, check natin. Check natin to. Ayan, 50. Makikita nyo, di ba sa graph, ito para siyang konti lang yung benta. Pero pag chinek nyo, pagka-open nyo, meron pala siyang 50 plus na benta sa isang buwan. So, ito meron din kaming Octorio tools na ginagamit. Extension to para makatulong din sa pagsusource natin. So, 13 yung price. Ang pinakamababa is 10. So, ito hindi na to kagad goods. So, hindi ko pala, enough ko pala siya kanina. Ayan. So hindi rin siya goods. Pero if ever na kuwari, nakita nyo okay itong product na to, gusto mong balikan, pwede mo siyang i-save din. Tapos may tinatawag tayo opportunity na deal. So, lagay mo dito yung Amazon link. Tapos, yung retailer link kanina. For example, ito. For example lang, kumbaga konting-konti na lang, may mahihit na natin yung profit na kailangan. So, pwede mo din siyang i-save. Kuwari, yan. For example lang. Copy mo dito. Or nakita mo yung price niya sobrang pasok naman. Yun nga lang, magkaka-stock pa siya after 2 weeks or ganun. Pwede mong ilagay dito. Tas notes mo lang available in August para mabalikan mo siya. Sabihin natin ito, yan, sabihin natin ang price niya dito is 2. For example lang to ang price niya dito is 2 euro. Pero nakalagay available on August pa. So may 2 weeks, 3 weeks pa para mag-available. So hindi naman natin pwedeng isend sa client natin yun. So ang gawin mo, save mo lang siya. Yan nga yung Amazon link, yung retailer link, tapos lagyan mo ng notes dito, available on August. Para pagkadating ng August, pwede mo siya mabalikan. Tapos pag okay, yun, pwede mo na siyang i-send sa client mo. So napaka-importante yung mga tinatawag nating opportunity deals kasi laking laking tulong din yun. Marami rin ako nakuha mga deals na ganun. So, yun lang. Mag-ipon kayo ng mga storefront ng mga sellers. Pwede kayo mag-start dito, which is mas maganda kasi filtered yung criteria na gusto mo. At the same time, yung mga sellers na lalabas din sa bawat product na yan is almost the same sa criteria na hinahanap mo. So, ayun lang and maraming maraming salamat.